Good morning po. I'm Nancy Torres Mitra from Concepcion Elementary School in Lumban, Zambales. So, question number 1 is, what were the key strategies implemented by the school to support teachers and students during each phase, and how effective were these strategies in maintaining educational continuity and improving outcomes? So, before the pandemic, being a school head is really challenging na, what more during the pandemic period. Okay. So, yun nga, before the pandemic, so usually, roles lang usually ng school head is making sure that everything in school works well. Of course, isa lang naman yung pinaka main natin na goal, that is the continuity of learning and making sure that learners learn from the teachers. Okay, so the key strategies noon, andyan na nga, meron tayong professional development programs, nandyan yung curriculum enhancement, parental involvement, and supportive learning environment, and nandyan din yung mga remedial programs natin. Usually instructional supervision and administration sa school head. Okay. And then eto na nga yung pandemic, So walang nakapag-ready sa pandemic, walang itinuro noong college kung paano ba i-handle yung pandemic period, Lahat ay na-caught off guard. Okay. So as a learning leader, na-challenge tayong lahat, at sabi pa ni Secretary Liling Briones noon, education must continue. So, wala tayong alam kung ano yung Zoom, kung ano yung Google Meet, tapos, nandyan pa yung barrier na nandyan yung threat ng pandemic. But sabi nga, education must continue. And through the guidance din ng mga nasa taas yan, pinakilala nila sa atin yung digital help, nandyan yung online platforms, natuto yung mga teachers na gumawa ng video, at gumawa ng paraan kung paano matatawid yung digital divide. Ang challenges lang noon ay some students are not capable of having internet at home. Walang, iba nga, remote areas, wala pang mga cellphone. But nandyan pa rin, gumawa pa rin tayo ng paraan using modules, modular education. Ayan, nandyan yung mga teachers talagang, isa rin sa turing na frontliners. Sila yung naging, nirest din nila yung health nila, kasi may mga schools, may mga estudyante tayo na remote yung bahay. So, yun, sila yung nagpupunta doon, naka-face mask, and inaabot yung module sa bata, kasi nga, may mga bata hindi minsan nakakapunta sa school. Dahil malayo sila, and nandiyan pa yung threat. Okay. So, during those times, naging isang challenge din yung maintaining yung mental health and giving psychosocial support din sa ating mga teachers. Kasi nga ay sila yung frontliners natin, tayo nagbibigay lang sa kanila ng mga instructions, at nagko-collab tayo sa kanila, pero eventually sila din ang humaharap. And nandyan din, napakahalagang nangyari noon yung parental and community engagement. Hiningi natin yung tulong ng barangay kung paano tayo merong mga para-teachers na tinatawag noon, and syempre yung mga parents nila, yun talaga yung naging parang teacher sa mga bata. Okay, so but eventually naitawid natin yung pandemic na yun kahit hindi tayo ready. Ang mga teachers talaga mapamaraan, and at the same time yung mga school leaders natin. Okay. And then the post-pandemic period naman natin, naging problema naman natin dyan, nagkaroon ng learning gap. Numeracy and literacy gap. Kasi syempre, mga parents, hindi naman yan teachers, limited din yung kakayahan nila. And so much din lang
kung ano yung magagawa ng teacher kasi hindi nga face-to-face, ano. But, ang unti-unting pagtawid natin from yung ating pandemic to so nasa bahay, ano, so blended learning, then eventually learning, meron tayong mga learning recovery programs kasi nga nagkaroon ng learning gaps, and then eventually naging face-to-face, ano. So ang kagandahan lang yan, nagkaroon tayo ng consciousness about mental health, about physical health ng mga bata, ano. Hindi pala crowded tayo noon, so hindi pala ganoon kasi noon kahit crowded ang mga bata, pawis-pawis magkakadikit, ano. Pero nung after ng pandemic, nagkaroon tayo ng kaisipan na dapat pala huwag masyadong crowded, ano, kasi yun nga nagkakaroon ng mabilis yung hawaan, ano. Okay, so yun yung pagtawid natin from pandemic or pre-pandemic rather, pandemic, and then post-pandemic. Napaka-challenging, but teachers and school heads were able to go through those phases with flying colors, masasabi ko, ano. Okay, so yun lang po. Thank you po. Question number 2. What were the key strategies implemented by the school to support teachers and students during each phase? And how effective were these strategies in maintaining educational continuity and improving outcomes? Okay, so pre-pandemic, normal lang lahat, napakadali ng suporta, ano, sa mga teacher. Kung ano yung needs nila sa kanilang pagtuturo, mga challenges nila, nandyan naman lagi ang school head, ano, madali nilang nakakausap, and as well as the students, ano, sa pagmo-monitor ng isang school head, nakikita niya kung ano yung pangangailangan ng mga students, ano. Okay, but noong nagkaroon din ng pandemic, ayan, so ibang support naman ang kinakailangan ng ating mga teachers and students. So naging kailangan nila dyan yung internet, kung paano sila magkakaroon ng link, teacher and student, kung paano may bridge yung learning sa kanila, no. I remember noon, pinapagawa ko yung mga teacher ko ng mga video lesson, and then pinapost namin doon sa page ng paaralan. Then yun nga, asynchronous yung mga bata, hanapin na lang nila doon kung kailan sila magkaroon ng budget para sa kanilang load, doon nila ma-access, ano, pwede rin naman doon sa kanilang mga messenger. Okay, and another na help pa rin na nakita natin naibigay natin sa mga teachers, yung sa module, ano, modular expenses nila sa paggawa ng mga modules. Kaya ang mga schools noon, puro ang mga pinoprocure, mga panggawa ng module, ano, at bumili ng mga printer, ang bawat school ink, and then, ayan na, nagkaroon ng Xerox machine kasi kailangan nga ng bawat paaralan, ano. And at the same time, yung para sa health ng mga bata, okay, nagbigay din ng assistance ang paaralan. At nakakatawa noon, yung nauso yung mga, ano natin, yung mga pantry natin, ano, sa mga community. Okay, so doon nagkaroon tayo ng sustainable partnership sa ating mga private sectors, sa ating LGU, lahat ay nagtulungan, ano. Yung mga parents na hindi makapunta sa school, sinusundo ng isang service ng barangay para makapunta sa school, or ginagamit yung barangay hall, doon nagpupunta yung mga teachers, nagiiwan na lang ng module, din pupuntahan na lang ng mga parents, ano. So nagkaroon ng ganong mga arrangement. Okay, so nagkaroon din tayo ng health and wellness initiative sa paaralan. Okay, so yun yung isa pa ring nakakatuwa na nagkaroon ng masyadong awareness, ano, sa pagpapahalaga sa kalusugan ng bawat isa. Okay, and after the pandemic, ayan naman, yung sinabi nga natin, nagkaroon tayo ng learning losses. So binigay naman natin sa teachers yung nagkaroon tayo ng mga slacks, at para
magkaroon ng collaboration kung paano makakagawa ng isang programa na mabibridge yung gap na yon, at paano nga ba makapagbibigay ng tamang assistance yung mga teacher dun sa diagnosis natin sa ating mga bata. And eventually, nakakatawa dahil yun nga, nagkaroon pa rin tayo ng partnership sa ating community at nagkaroon ngayon ng naging open na bawat ang school at community ay dapat magtulungan para sa pag-aaral ng mga bata. Ganon din, naunawaan din ng mga parents na hindi madali ang trabaho ng isang teacher, no? Nakita nila na ang hirap pala kasi sa mga bata nila, anak nila, iilan lang yung tinuturuan nila pero nahihirapan sila. Na-appreciate nila yung pagtuturo o trabaho ng isang guro. Question number 3. How did the pandemic influence the school's approach to stakeholder engagement, including communication with parents, community involvement and partnership, and what long-term changes have been made to these practices? Okay, so pandemic, I may say, it gives us a gap with one another, but then again, in some aspects or sectors, it brings us closer together. Katulad ng relationship nga ng the stakeholders with the community, the school. Okay, so yung parents natin, palagi ko, nag-develop din sila ng appreciation at nakita nila na ang malaki yung nagagawa talaga ng teacher sa kanilang mga anak. Kasi sabi nga, education must continue. And because of that, na-challenge yung school and na mag-reach out sa mga parents. Kasi nung panahon yun lang yung bridge natin sa ating mga estudyante. Sila yung nagdadala ng module, sila yung nag-explain. And then, at the same time, yung parents naman nagko-communicate sa teacher para maunawaan yung mga lessons. Ngayon, nakita na natin na dapat tulong yung dalawa. Sabi nga, it takes a village to raise a child. So, in that case, tulong si school and the community para sa learning ng mga bata. Noon, mga parents na tumutulig sa trabaho ng magulang, but palagay ko ngayon, mas na-appreciate nila ang trabaho ng isang guro dahil naranasan nilang maging guro noong pandemic. And community involvement, mas nagkaroon din ng a closer relationship, I would say, sa community. Nakita rin ng school na kailangan itap ang community kung may mga private sectors na nagbibigay ng help sa school kasi limited din ang resources ng school. But then again, merong mga bukas ng loob na mga stakeholders na nag-aabot ng tulong sa paaralan. And that one, nagkaroon tayo ng, when we say long-term changes siguro, ngayon nagkaroon na ng partnership. Mas maraming adapt school from the private individuals na nagbibigay ng tulong sa paaralan. Kagaya ng isang paaralan na napuntahan ko noon na nakapag-reach out kami sa isang NGO na eventually na-adapt nilang school at akala namin maliit lamang yung tulong na ibibigay nila sa paaralan, but ngayon talagang dagsa yung tulong dun sa school na yun. So, yun yung isa sa mga nabukas siguro ng pandemic na kung may maitutulong ka, why not give? And in that case, marami ngayon yung nagbibigay ng tulong sa school, and the school naman natututong lumapit din sa mga pwedeng hinga ng tulong kasi nga ay a school leader must be resourceful at makita niya yung pangangailangan, kakulangan ng school and gumawa ng paraan kung hindi sapat yung naririto o hawak ng school. Okay. Thank you.